I'd like to start my lecture by letting you know of the number one disease of Filipinos all over the world. Amnesia. Meron po tayong memory lapses. Makalimutin po tayo. You know why? Because most of us will easily forget the reason why we are working in a foreign country. So let's tackle that issue there. Why are we here? Why are we not in Manila? Why we are not in Cebu, in Zamboanga, in Davao, or any parts of the country? Andito po tayo dahil gusto nating kumita ng malaking pera. We want to earn a bigger income to realize our dreams. What are the common dreams that we have? We want to have a huge amount of money in the bank. We want to provide our family a better house. We want to drive our dream car. You want to prepare for the education of your kids. We want to establish our own business. Gusto po nating kumain ng masasarap na pagkain. We want to relax without your boss telling you, "Hey, wake up! Magtrabaho ka na!" You want to travel all over the world or visit the most beautiful places. Gusto po nating tumulong sa mga kaibigan natin. Para po may effect, lagyan natin ng presyo yung mga pangarap natin. Let's take for example house and lot, 4 million. Car, 2 million. Education, 2 million. Savings, 5 million. So we need 13 million. Ito lang yung price ng ating mga dreams. Now, let's check. Let's take for example yung income po natin, 2,000 US dollars. Although you are working in Dubai, Qatar, or in Saudi, or in Italy, iba yung currency. But let's just have one uniform currency to calculate whether we have enough money for our retirement. Halimbawa, yung family allotment natin on a monthly basis, nagpapadala po tayo ng $700. Phone cards, 100. Transportation, 100. Yung food allowance natin, tinitipid natin because we want to provide our family a better house. House plus electricity, dahil bed space tayo, mura lang, $400. Yung total expenses natin on a monthly basis is $1,500. That means, may tira po tayong $500 kung wala kang bisyo, if you don't have credit cards, you don't have loans. Ang 500 po times 12, ang savings pala natin ay $6,000 in a year. Let's convert 6,000 to our own currency times 43.77. So in 1 year, meron tayong savings na 262,648.77. Tingnan natin. Ang presyo po ng mga pangarap natin is 13 million. So let's divide that with our savings for 1 year, which is 262,648.77. So kailangan pala natin ng magtrabaho pa ng 49 years. Anong mangyayari, kabayan, kung 30 years old ka na ngayon? You still need to work for 30 years dahil walang savings yung family natin. Yung mga pera pala natin, yung income natin on a monthly basis are just enough to satisfy our needs and wants and not for the realization of our dreams. Kabayan, let's imagine ourselves still working in the next 30 years. That means 60-year-old ka na, nagtrabaho ka pa dahil wala ka pang savings, you are not ready to retire yet. Tingnan mo, kung bartender ka, ganyan na yung mukha mo 30 years from now. Meron pa kayang bartender na ma-hire pa ganyang edad? Kabayan, kung ang babysitter mo 60 years old, would you entrust your kid? Parang lola na yan. Hindi na babysitter.
Kung disc jockey ka ngayon, 30 years from now, you will be a DJ who is 60 years old. Meron pa kayang papasok sa club mo, Chong? Kung disc jockey, 60 years old, siguro doon ka na lang mag-spin sa ballroom dancing. Kung model ka or stripper, 30 years from now, ito na yung mukha mo, Chong. Kulubot na lahat. Meron pa kayang magbibigay ng tip sa'yo kung naghuhubad ka? Halimbawa, safety officer ka. Dahil sikat ka, malaki yung sahod mo, you are in your comfort zone. Ayaw mong maghanap ng ibang kitaan maliban sa kinikita mo ngayon. 30 years from now, nagtratrabaho ka, you are not retiring because you are not ready for it. Ano kayang mukha mo? 60-year-old safety officer. Kaya mo kayang umakyat ng 45 feet ladder? Papasok ka ba kaya ng confined space at the age of 60? Baka fatality ka na, Chong. Waiter, makapagbuhat ka pa kaya ng isang case ng beer kung ganito ka nakatanda? Wala na, Chong. Hindi ka na magtratrabaho sa edad na 60 because your boss will replace you with a younger one, better one, and a cheaper one. Let's face the reality, folks. Kaya, we should envision while we are still young to retire young and retire rich. Paano kaya gagawin yan? Kaya natin yan, Chong. Let's establish our own business. Sa traditional business kasi malaki yung halagang kailangan natin. We need to have huge amount of money because ang daming gastos, Chong. Bisa ng staff, rental ng building, telephone, salary, ang dami. Kaya kung papalpak yung negosyo mo, mag-isip-isip ka na lang. So, before you plan your business, think. Based on research, yung business mo mag-succeed lang kung you will focus on the basic needs. Dapat pala yung negosyo natin, basic needs. Halimbawa, food, pagkain. Kaya maraming restaurants na nag-open because they realize that this is a very lucrative business. Kikita ka talaga. Kasi yung tao kakain, hindi pwedeng hindi kakain yan 3 beses isang araw. Ano pa? Shelter. If you notice it, maraming mga real estate company, mga businesses na pumupunta sa Middle East, sa US, sa Italy, sa Europe, para lang magbenta ng mga pamahay nila. Yung real estate business nila. Ano pa? Clothes. Damit, folks. Kailangan natin, gusto nating maganda ang tingin ng ating mga kapitbahay at mga kasama sa trabaho. We want to look good in the eyes of other people. Kaya bibili talaga tayo ng clothing. It's a necessity. Ano pa? What do you think is another necessity, folks? In our modern technology, ito yung kailangan natin. Mobile phone loads. Kasi kailangan natin, every house, kung 5 yung anak mo, 5 ding cellphone. So, malaki yung expenses mo sa load. So, cellphone loads is necessity in today's generation. Kaya, ito yung magandang opportunity hatid sa atin ng B-Mobile. In real-life scenario, a mobile phone is an expense-generating device. Kasi tuwing nagsisend ka ng message like, I love you, honey, expense yan. MMS at calls. Kasi lalong mapamahal yan if you wanna hear the voice of the one you love. Kaya ang kumikita po, itong 3 company nito, Smart, Sun, at saka Globe. Ngayon, kung nauubusan ka ng load, hindi ka na makapag-text, kaya pupunta ka sa sari-sari store para magpapasa ng load. So, kung may sasakyan ka, another gasoline expense yan. Kung malapit lang sa bahay mo yung sari-sari store, you will walk at hindi natin namalaya na we need 10 to 15 minutes every other day just to load our mobile phones. Hindi natin namalayan na 40 hours na pala yung wasted time natin dahil lang sa pag-load ng mobile phone. Now, let's have a paradigm shift. Ito yung tinatawag nila na opportunity from B-Mobile. Converting users into technopreneur. Paano po? Tuwing gagamit ka ng cellphone,
SMS ka, may babalik sa bulsa natin. MMS at saka lalo na pagtawag, merong return of investment. So, nakikihati na tayo sa income ng Smart, Sun at saka Globe, making your mobile phone into an asset and not just a liability. Sabi nila, ang business daw ng reloading is a huge and expanding business. Bakit? Kasi sa Pilipinas po, kahit anong tao, from farmers to professionals, bata o matanda, kailangan talaga ng load sa mga mobile phones. Kaya nga, sa 70 million cellphone users sa Pilipinas, 900 million texts per day ang nagaganap. Kaya tinagurian tayong Philippines, the text capital of the world. Introducing V-Mobile, ang magandang opportunity para yayaman tayo. The ultimate in M-Commerce, established on April 29, 2008. Ang opisina po natin, hindi po tayo fly-by-night. May office tayo sa 19th floor ng Galleria Corporation Center, EDSA Corner, Ortigas Avenue, Quezon City, Metro Manila. Kung alam nyo po yung POEA, tapat lang po yan, at saka yung pinagdadaosan ng EDSA Revolution. V-Mobile Technologies Incorporated, alamin natin ang history ng company. A subsidiary of Penta Capital Investment Corporation. Sino ba si Penta Capital? Matatag ba yan? Kaya ba niyang bayaran yung kita natin? Of course! Ito yung leading independent investment house in the Philippines who has helped provide funding for the following companies: 7-Eleven, Petron, Shell, KFC, ABS-CBN, SM, San Miguel. Di ba mga malalaking company yan sa Pilipinas? That means, kung merong company nagbibigay ng financial na tulong sa mga company ito, big time yan. Hindi yan pipitsuging company. That means, kung Penta Capital yung backup natin, hindi lang tayo nakasandal sa pader, nakasandal po tayo sa bakal. Ano po bang ibang company ng Penta Capital? Meron siyang Investment Corporation, Finance Corporation, nakasali yung V-Mobile, Management Corporation, Holdings, Securities, and even Brokerage. Kaya malaki po ang Penta Capital. Legal ba ang negosyo nyo? Legal po dahil registered po tayo sa DTI and Securities and Exchange Commission. Ano ba yung mga produkto na pwedeng loadan ng V-Mobile? Mga kabayan, kaya nating loadan yung mga big telco like Smart, Globe, Sun, over-the-air products, broadband, entertainment like Star Recording Digital, Piolo 99, yung landlines, Bayan Phones, Bayantel, Digicard, mga online gaming, satellite, cable TV, pati na yung ABS-CBN vote cards, Pinoy, Big Brother vote cards. So marami po tayong pwedeng i-load sa mga mobile phones ninyo. Mga kabayan, tanungin nga kita, ano bang pwede mong bilhin kung meron kang 4,000 pesos? Kung meron kang perang ganito kaliit, ito lang yung kayang bilhin natin. Imitation ng brand na Nike, yung mumurahing cellphone, imitation ng Oakley, at saka imitation ng Louis Vuitton, ano pa ba? MP3 at sa mga girls. Makeup. Ang tanong, kabayan, pag ito yung bibilhin mo sa pera mo, may babalik ba sa'yo? Yayaman ka ba dyan? Siguro sa make-up sa mga girls, lalo silang gaganda kung merong makapuna na MMM, matanda, mayaman at madaling mamatay, yayamang bigla. Pero that's a slim chance. Ito yung magandang opportunity, mga kabayan. Technopreneur Package hatid ng V-Mobile sa minimal investment na 3,988 or $100 or 350 dirhams only. Malaki ba o maliit? I'm sure maliit lang kung negosyo ang pinag-uusapan natin. With your minimal investment, you will have the opportunity to earn 30,000 a day or 900,000 a month. Okay ba? Kung member ka na ng V-Mobile, you will be given a Technopreneur Package.
Makatanggap po yung family natin sa Pilipinas ng isang bag with your investment na 3,988 lang po. Ano ba ang laman ng bag? Isang Technopreneur account SIM card. Dahil isa ka ng Technopreneur, may sarili ka ng account. Ano pa ba? 20 Techno User account, quick guides, price list, and brochure. Mga kabayan, wala pong load ang card na ito. This will entitle a person to be a Techno User. That means pwede na silang magnegosyo ng pasa-load. 20 people will have the opportunity through your account. Makatanggap ka rin ng 2 tarpaulin para ilagay sa labas ng bahay mo na you are now providing a services reloading sa Pilipinas. 3 product guides para malalaman nila kung paano gawin yung business at 3 smart SIM cards. Ang B-Mobile po, kabayan, ay tinaguri ang one-stop shop kasi marami kang cards na pwedeng i-load through your being an Technopreneur. An all-access prepaid cards. 300 po. Lahat yan. I-compare natin yung sari-sari store loading business sa B-Mobile. Of course, hindi naman pwedeng Globe lang ang ibenta mo. Kasi yung kapitbahay mo may Smart, may Sun. Kaya you need to provide services for the 3 companies. Halimbawa, you are planning to establish a business, reloading business sa Pilipinas. Kailangan mo ng 3 cellphones kasi hindi naman pwedeng palipat-lipat yung SIM card mo. Kailangan mo rin ng 3 SIM cards. Kailangan mo ng 3 load wallets. Sa normal reloading business, kabayan, ang minimum nila is 1,000 per load wallet. So, tingnan natin kung magkano yung kailangan natin. How much investment do we need before we start the reloading business in the Philippines? 3 cellphone, 4,500. Yung 3 SIM card, 450 po. At saka yung 3 load cards, 3,000. That means kung mag-business pala tayo, kailangan natin ng 7,950. Malaki ba o maliit? Ngayon, we will give you another alternative, a better alternative, ang B-Mobile. Ano ang mas maganda? Ito, use your existing cellphone. That means you don't have to buy a new one. Yung isa mo lang mobile phones, kaya na yon na mag-start ka ng business. Ano pa ba? Use your existing SIM card. You don't need to replace your SIM card. Yung kung ano yung gamit mo, yun na. Use your existing SIM card. Use one load wallet. Load everything. Hindi na kailangan bumili pa ng additional 2. Isang load wallet lang. Sali na lahat, mga kabayan. Access to our system. Meron kang sariling website. Kaya palagi mong mamonitor ang account mo online. Pwede kang mag-load online dahil Technopreneur ka na. Personal inventory system. Check mo kung magkano na yung kita mo, sino yung nagpapaload, anong oras, anong date. Sell more than 300 prepaid products sa halagang 3,988 lang or $100 or 350 dirhams. Very minimal investment. Ngayon, ano ba ang benefits pag maging personal e-loader tayo sa B-Mobile? Marami po. Kasi magkaroon ka ng sariling gateway, meron kang ID number, LX na pwede mo nang ma-provide ang business ng 3, Smart, Globe, Sun, at saka isang e-wallet na 500 lang ang minimum load makapag-start ka na ng business. Ang benefits, time saver. Hindi ka na pupunta doon sa sari-sari store para mag-load. Lifetime 10% discount. Ito yung makukuha ng 20 Techno users na bumili sa'yo ng tig 250 each Techno user card. Lifetime 1 to 2% rebates. Ito yung pwede mong kitain kahit wala ka sa Pilipinas, being a Technopreneur. Multi-access and multi-user and peacemaker. Kasi hindi ka nakabahang umaalis sa gabi, naghahanap ng sari-sari store na pwede makapagbigay ng load sa'yo. Secured in-load e-wallet. Kahit po mawala yung mobile phones niyo na may lamang 500 or 5,000 pesos, hindi niya kayang
nakawin yung load mo kasi ikaw lang yung nakakaalam sa number or ID mo. So what you will do is just buy a new mobile phone, a new SIM card, and your account is well protected. Kung ubos na po yung loads nyo, pwede kayong mag-reload sa V-Mobile office na marami na po. Kahit saang probinsya sa Pilipinas, meron na pong V-Mobile office. Pwede din po sa mga bank natin, sa BPI, BDO, Union Bank at Metro Bank. Ang diferensya lang po, kasi may charge na 50 pesos sa Metro Bank pag outside Metro Manila. Ano pa? Pwede din po yung mobile transfer sa Technopreneur, pero meron tayong 1% na fee. Pero kung kumikita ka naman ng rebates na 2%, hindi mo mafe-feel yung 1%. Pwede ding Technopreneur transfer. Halimbawa, ikaw, Technopreneur, pwede ka rin magpa-transfer sa isang kaibigan mo na Technopreneur pa rin. Now, how to access V-Mobile powered by Load Extreme? There are two ways. Pwede sa mobile phone mo and pwede din online through your web page. Meron ka kasing sariling website, so pwede ka doon. Mas maganda doon kasi wala masyadong traffic sa internet compared to mobile phones. How to get started in V-Mobile? There are a lot of ways to earn. Ang una po, direct sales incentive. Halimbawa, nakapag-endorse ka sa opportunity sa 2 tao. Kikita ka ng 500 pesos for every person na nag-join. Halimbawa, ito, si A is na-invite mo, nag-join kasi nakikita niya yung opportunity. Kumita ka na ng 500. Kay B, dahil direkta sa'yo, kumikita ka rin ng 500. So, 1,000 na ang kita mo sa pag-invite mo ng 2 tao. Halimbawa, ito ikaw, unlimited endorsement. That means na kahit ilang tao ang kaya mong ma-invite, pwede. Kasi tuwing may ma-invite ka, kikita ka ng 500. With your Technopreneur account, kailangan mo man establish ng isang team. Team A and Team B. So, kung meron kang ilagay kay Team A, dapat pantayan mo yan yung Team B mo. So, pareho. Ngayon, meron ka ng isang tao sa Team A mo, sa left side, meron ka na rin tao sa right side mo, yung Team B mo, na naka-earn ka rin ng 500. So, halimbawa, 3 yung dala mo sa Team A, 3 yung dala mo sa Team B. Ngayon, kumikita ka na ng 3,000 pesos by recruiting 6 people only. Maganda ba yan? Pangalawang kitaan po yung team sales bonus. Every one franchise endorse on both sides, kikita ka. Halimbawa, ikaw, nadala mo si A, nadala mo rin si B. So, isang pair yan, kumikita ka na ng 500 pesos. Ngayon, itong A mo, nakapag-invite din ng 2 tao. Yung B mo, nakapag-invite din ng 2 tao. So, ilang pair na yan? Isang pair sa kabila, isang pair sa right side mo. So, by pairing alone, kumita ka na ng 1,000 pesos additional. Kaya, additional 500 sa pairing system. Additional kitaan na naman yan. Halimbawa, yung Team A mo, meron kang tao na dala. Isang pair lang, magkaroon ka ng 400 GSP or Group Sales Point. So, 400 sa kabila, 400 sa right, consider yan na 1 score, ang kita mo is 500 pesos. Non-stop earning of Group Sales Points. Kaya, hindi mo mapipigilan ang mga kaibigan mong magdala din. Kaya, halimbawa, meron kang 10 pairs sa right at saka 10 sa left, kikita ka na ng 5,000. Walang tigil. Meron ka kasing burning desire. Kaya 50 sa kabila, 50 sa right. Ang kita mo niyan, kabayan, 25,000. Kung halimbawa 100 na yung left mo, 100 na yung right mo, alam mo ba kung magkano? Ang kita mo na ay 50,000 pesos. That means na sa nakuha mo mga tao, kumita ka na ng 80,500. Diba maganda? Sabi ni V-Mobile, dapat meron tayong safety net, which means na dapat meron lang tayong 60 scores per day or 30,000 pesos a day, 420 scores per week or 210,000 pesos per week.
1,800 score per month or equivalent to 900,000 per month. Maganda bang kitaan yan? Meron tayong feasibility study, the worst case scenario. Halimbawa, kabayan, nag-umpisa ka ngayon. You have the burning desire nakapag-invite ka ng 2 tao to join the business. Ngayon, yung dalawa lang naman yung kinuha nila dahil ikaw yung idol nila. So, tingnan natin kung magkano yung income natin in 2 years' time. Ito yung feasibility study, worst case scenario. Halimbawa, yung isa mo sa left, isa mo sa right. So, isang pair yan, direkta pa yung pag-endorse mo, kumikita ka na ng 1,500. Yung isa mo, nagdala ng 2 on the second month. So, yung isa mo naman sa right, nagdala din ng 2. So, kumikita ka na ng 1,000. Pero kabayan, wala ka nang ginawa. Inumpisahan mo lang. On the third month, 4 na yung left mo, 4 na yung right, so ang pera mo is 2,000. On the fourth month, 8 na yung tao sa left, 8 na yung sa right, ang kita mo, 4,000. Ang tanong, kabayan, may ginawa ka ba? Wala. Nag-umpisa ka lang sa business. Nag-share ka lang sa 2 tao. On the 5th month, 16 na yung sa left, 16 na yung sa right. Ang kita mo, 8,000 doing nothing. Kasi nagpahinga ka na, you are in your comfort zone. Inumpisahan mo lang, kabayan. Sila yung gumawa. On the 6th month, 32 na yung kabila mo, yung right side mo, 32. Ang kita mo, 16. Imagine, wala ka nang ginawa, kabayan. Inumpisahan mo lang. Tingnan natin yung income mo at the end of the year, ha? Sa end ng 1 year, 2,048 na yung tao mo sa left side. At saka sa right side mo, 2,048 din. Ang pera mo niyan, kabayan, let's convert it into real figures, ay 1,024,000. Malaki na ba yan? Doing nothing. Pero sabi ni Vivo Mobile, may safety net tayo. Kaya hindi mo pwedeng tanggapin yung 1,024,000, kundi 900,000 lang. Pero maganda na, kabayan. 900,000 doing nothing. Inumpisahan mo lang. Now, let's check kung magkano yung kita natin on the first year. Sa left side mo, meron kang 4,095. Sa right side, 4,095. I-convert natin sa kitaan, 1.9 million pesos ang income mo doing nothing. Inumpisahan mo lang, kabayan. Maganda, di ba? Tingnan natin yung income on the second year. Kasi 900 yung last mo. So sa January, 900 yung umpisa mo. So tingnan natin at the end of the 12-month period, kikita ka ng 10.8 million. At saka yung first year income mo, which is 1.9. Hindi natin nalaman na doing nothing by just starting and sharing the opportunity in 2 years, kumita na tayo ng 12.7 million. Makikita ba natin yan sa ating salary sa regular jobs that we have? Hindi, kabayan. Meron pa tayong bonus doon sa Pilipinas. 'Di ba? Meron tayong 20 Tecno users sign up. Bawat isa sa kanila, kaya mong bintahan ng 250 per Tecno user card. So times 20, kumita ka na ng 5,000. So bawi na yung investment mo na 3,988. Maganda, 'di ba? Meron pang kitaan sa Tecno user sign up. Halimbawa, isa sa Tecno user card mo, binigay mo lang sa kapatid mo. Hindi niya binili. Binigay mo lang. Bawat Tecno user kasi will be given the opportunity to endorse the opportunity to 10 people. Halimbawa, yung kapatid mo na nakapag-endorse sa business ng 10 tao. So, tingnan natin, ha. 10 tao, yung kapatid mo kumita ng 50 pesos per head. So, sa 10, mayroon na siyang 500. Ikaw, as investor, dahil ikaw ang nag-umpisa, kikita ka ng 40 pesos per head. So, meron kang 400 pesos. Ngayon, bawat isa nung 10, pwede na silang mag-endorse sa opportunity sa 10 tao. So, bawat isa sa kanila, pwedeng mag-invite ng 10 tao. So, yung 10, kung maghahanap ng 10, yung kapatid mo, kikita ng 20, meron siyang income
na 2,000 pesos. Ikaw, kasi ikaw yung nag-umpisa, 40 pa rin yung sayo, so kumita ka na kabayan ng 4,000. Ngayon, yung bawat isa ng 10, nagdadala ng 10, so naging 1,000 na yan. Yung kapatid mo, kikita ng 20 per head, so meron na siyang 20,000. Ikaw, kasi ikaw yung nag-umpisa, technopreneur po kayo, 40 ang kita niyo bawat isa, so you will have an income of 40,000. Sa fourth level, marami ka ng under na techno user, 10,000 na. Yung kapatid mo, kikita pa rin ng 20 per head. So, ang income niya on the fourth level is 200,000. Ang tanong, sa'yo, 40 pa rin. Pero yung income mo is 400,000. So, on the fifth level, ang tao ay 100,000 na. Yung kapatid mo, kumikita pa rin ng 20. So, ang income niya in terms of pesos, 2 million. Ang sayo, dahil ikaw yung technopreneur, ikaw yung nag-umpisa ng business, ikaw yung nag-invest, 40 pa rin. Ang kita mo, 4 million worth of loads. Hindi po pera yan, pero pwedeng ibenta. Kaya we still can convert it into cash. Ano pa? Techno users override. Yung bawat binta nila kabayan, yung mga techno user mo nagbibinta, kikita ka ng 2% retailers override or rebate. So kung maraming binta, halimbawa, yung binta nila is 900,000 worth of load per month, 2% of that, 18,000 pesos papunta sa iyo. Wala kang ginawa. Andito ka sa ibang bansa, sila nasa Pilipinas, pero kumikita ka pa rin kabayan. Maganda, di ba? Techno users income. Ito yung income na pwedeng kitain bawat isa sa mga techno users mo. So, kikita sila ng 10 to 14% by just loading the following companies, yung Globe, Smart, Sun, at saka yung mga other cards na 300 cards as we mentioned earlier. Di ba magandang opportunity yan, kabayan? So, let's spread the good news. Kung marami kang kaibigan, relative sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, from Agusan to Zulu, nako, ang dami mong pera, kabayan. Kasi you can spread the good news, you can spread the business all over the Philippines.